So, makinig tayong balita tungkol po sa arrest warrant ng ICC tungkol kay Senator Bongo at saka dalawang pulis na opisyal. Sigurado yung pulis na mga baka naging dating PNP chief na nalatala nung araw. Alam nyo, hindi naman po pamimpersonal yung ICC. Kasi kung natatandaan ninyo, yung dalawang DDS ni Duterte na bumaliktad na, ngayon testigos po sila labang kay Duterte at saka sa mga bato nagtatago at saka kay Bongo at saka sa dating mga PNP chief ng panahon ni Duterte. Wala pong kinalaman yung ICC. Tumakbo po sila doon kasi nga nangyari nung araw, walang hustisya sa Pilipinas, patay ang hustisya. Di ba naalala niyo si Martires? Wala. Walang ginawa ang ombudsman na si Martires. Kaya doon po sila tumakbo sa ICC at doon naman po nagkaroon ng tagumpay ang kanilang nilapit. Yung mga biktima ni Duterte. Ganun lang po yun. Sinasabi nilang personalan daw, ginagamit ng gobyerno ng ICC. Hindi. Sa ICC sila nakakuha ng hustisya. Hindi pa naman sila krimen Kumbaga, yung aresto, kaya pinapa-aresto upang sa ganon, kada hearing, sigurado nandun sila. Yun lang ang purpose ng warrant of arrest Hindi pa criminal yan. Wala pa kami yan. Hindi kagaya ni Bato, talagang criminal na yan. Tumakbo siya Tinakasan niya kanya lang, magkakaroon ng kaso si Cayetano dyan, tsaka si Robin Padilla. Obstruction of justice, baka hindi rin magtagal, isa na rin silang kukunin. Pero dito naman sa Pilipinas yan, kasi nga, kasabwat sa pagtakas. Kung nakita naman sa video, magsisinungaling pa si Padilla, nakisabay lang daw. Naman, boy sili. Saka mga nakakita, madaling araw, nakisabay at pagkatapos, ang huling nakausap niya, si Cayetano, bago siya lumayas kasama si Padilla. Masyadong wala, nag-harapala na talaga. Wala lang respeto po sa mga batas. Ang mga alipores ni Duterte. Yan ang totoo. Wala silang respeto, wala silang paggalang sa pamahalaan. Gusto nila. Gawin nila, gawin nila. Hindi ganon. Maliwanag po ang sulat ng Biblia. Okay? Basahin natin yung Biblia. Roma 13:1. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sino po ba pamahalaan ng Mira? Hindi pamahalaan ni Marcos. Anong sabi? Dapat lahat po tayo sumuko, pasakop. Kaya nagpapasakop pa sila? Hindi nga Saka nakakita yung daw presidente, bangag, adik. Sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaan ni Iral ay itinatag ng Diyos. Verse 2. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sino man lumalaban. Yan, parusa. Lumalaban kasi sila sa gobyerno ni PBBM. Masyadong itong mga lipos si Duterte. Kung makinig na lang po tayo sa balita na sinasabi na may warrant of arrest na si Bongo at dalawang opisyal na pulis. Ayon sa source ni Congressman Pulong Duterte, pag-alma niya
ginagamit umano ang ICC sa mga kalaban ng administrasyon. Ang arrest warrant ay kaugnay pa rin ang pagiging co-perpetrator umano ni Go sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tugon ng palasyo sa pagtutok ni Ian Cruz. Ipinost online ni Congressman Pulong Duterte ang sinabi ng mapagkakatiwalaan niyang source, pero naan niyang arrest warrant laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya mula sa International Criminal Court o ICC. Sigo ang dating Special Assistant to the President noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama sa tinukoy na co-perpetrators sa kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay Duterte sa ICC. Tanong ni Congressman Duterte, wala na bang katapusan ang Administrasyong Marcos sa paggamit umano sa ICC bilang political weapon laban sa mga kalaban nito para pagtakpan ang umunong pagnanakaw sa bayan? Si Senador Go naman, ipinagpapasadyos anya ang lahat, pero ginit niyang wala naman anya siyang nilalabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Hindi naman anya niya naging trabaho kailanman ang mga police matter. Pero sabi ng PNP, wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon o direktiba ukol sa umano'y ICC warrant. Ito rin ang sinabi ni JLG Secretary John Vic Remulla. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig niya kasi wala pa kami nakikita ganun eh. We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yun, di ba? Pinalaga naman ng Malacanang ang sinabi ni Congressman Duterte na ginagamit ng administrasyon ng ICC sa mga kalaban sa politika. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So, hindi ito wine-weaponize. Kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Ipinapaubaya na ng palasyo sa Department of Justice o DOJ ang pagsagot kung may utos ang Pangulo kaugnay ng posibleng pag-aresto sa isang senador. Pero sabi ng National Bureau of Investigation na nasa ilalim ng DOJ, Wala po kaming nare-receive pa, wala communication pa ng warrant. nang usisain tungkol sa umano'y ICC warrant laban kay Go at kung bibigyan ba siya ng protective custody gaya ng ibinigay kay Senador Bato de la Rosa noon. Sagot ng bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Wala pa akong nakukuhang information na ganun, so it's very difficult again, it's very difficult to preempt. No? Let's wait kung totoo nga yung information na yun. Hindi rin masagot ng Senate President kung hindi rin ba maaresto si Go kung may sesyon ng Senado. The situations vary. So it's very hard to answer and then iba naman yung situation. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Ang gobyerno, wala pa silang balita na tatanggap. Si Pulong, yun daw, nakalagay kasi, sabi niya, yung kanyang source. Hindi kaya ang sinasabi nung araw ng ICC, yung mga ganyan na warrant, hindi dapat binubulgar. Ano yan? Silence yan. Nakapagtataka naman, siya yung nagbulgar. Hindi kaya pwedeng kasuhan kaya si Pulong dito? Na mismo ang gobyerno, wala pa silang sinasabing natatanggap. Maging ang ICC, wala pa sinabi. Pero si Pulong, saan niya kaya napulot yun? Yan ang malaking katanungan dyan. Kaya mangyayari yan, sa bagay, sabi naman ni Bongo nung araw, harapin niya yan. At yung mga dating pulis, lalo na si yung pumalit kay Bato, sabi niya, handa naman akong harapin niya. Kung sakali, sabi niya, magkakaroon ako ng warrant of arrest. Hindi kaya sinabi ni Pulong yan, para magsimula na sila magtago. Sakali man, totoo ya. Wala na sila. Dapat alamin niya. Dapat imbestigahan ng NBI
si Pulong. Maging NBI, sinabi niya, wala. Sabi niya Tony Matibag. Maski ang DILG, wala pa eh. Maski ang PNP chief, wala pa rin. Ba't si Pulong saan nakakuha ng ganyang source na meron ng warrant itong si Bongo at saka dalawang pulis opisyal? Nakapagtataka na po. Dapat hindi ganyan. Kasi ano yan eh, sign na yan, magtago na kayo. Parang gano'n yan eh. Para kung sakali man lalabas yung warrant, wala na, nakatago na. Masyadong magulo na itong politika sa Pilipinas. Dapat kamay na bakal na talaga dapat sa mga ito. Kagaya ni Mike Defensor. Ayan, naglubid na naman ng kasinungalingan yung kanyang mga bodyguard ni Saldico. Pati lahat na lang binibigyan ng maleta o kaya maliit na envelope. Yung tolpo, yung matandang tolpo, envelope daw. Sus Mario. Kaya nga ayaw nila kumati sa Glory Bukobi, pinasiwa ni Tulfo eh. Pero yung pinangangalawa ni Mike Defensor, na peking ayun, makakakasuhan din yan. Sabi ni Gatchalian na usurpation of authority. Dapat na. Sana naman kung kakasuhan sila, paspasan naman ng husgado yung paglabas ng warrant. Hindi na dapat pinatatagal. Kaya, ewan. Kaya dyan nagagalit ng taong bayan, masyadong mabagal. Pero pagkaraniwang tao, sabi nila, antimano, kulong. Pagka nakabarong, imbestigan pa. Mayroon pang maraming seremonyas. Hindi dapat ganon. Dapat ano na, kung meron talagang hawak na ebidensya, warrant na kagad. Para, ewan ba, nakakalito sila. Oh, hallelujah. Manood tayo ng ibang balita. Kung na naman, tingnan nga natin. Habang nagtatago si Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo naman raw ang nanganganib na sunod na arestuhin ng International Criminal Court. Ayon po yan kay Davao City Congressman Paulo Duterte, isang manong highly reliable source ang nagpaalam sa kanya na inilabas na ng ICC ang arrest warrant para kay Senator Go at dalawang dating pulis. Matatanda ang isa, si Go, sa tinukoy ng ICC ng mga kasabwat sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte sa madugong war on drugs sa kanyang administrasyon. Wala pang opisyal na kumpirmasyon dito si Justice Secretary Frederick Vida, maging ang PNP, wala pa raw natatanggap na anumang komunikasyon mula sa official channels. Pero oras daw na ipag-utos ito ng mga otoridad, tatalima raw ang PNP sa pagsisilbi nito. Pati si Senate President Win Gatchalian, hindi pa ito makumpirma. Pero nang matanong kung posible rin bang isailalim si Bongo sa protective custody, ito ang sagot ni Gatchalian. It's very difficult to preempt. Let's wait kung totoo nga yung information niya. The situations vary. Samantala sa parehong pahayag, giniit ni Congressman Pulong na ginagawang sandata ng Administrasyong Marcos ang ICC para sa mga kalaban umano nito sa politika. Pinagtatakpan lang din daw nito ang isyu ng korupsyon. Agad naman po yung tinabla ng Malacanang, tinataguyod lang daw ng gobyerno ang pananagutan sa drug war na mismong mga Pilipino rin ang humihiling. So bakit ba lagi natin sinisisi ang korte? Sinisisi natin ang administrasyon. Huwag natin kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Lagi na lang ginagamit itong issue na to para pagalitin ang kapwa natin Pilipino at
usapan ang tungkol sa soberanya. Nagpulong sina Pangulong Bongbong Marcos at Russian So, yun ang itong mahirap sa mga dutay eh. Napakaliwanag naman. Alam niyo po, masyado nang natatakot yung mga Duterte's family kasi totoo naman talagang silang may war on drugs eh. Okay lang yun kung talagang lumalaban yung mga masamang loob. Siyempre, nandyan ang pulis, gamitin ng pulis sa kanyang otoridad. Pero yung masakit ng araw, bawat patayin may bayad. Kaya yung mga pulis, naging masaya silang pumapatay ng kanilang kapwa Pilipino. Kahit na walang involvement sa droga, kaya nga, hindi ba na kinuha nila yung record sa PNP mismo? Ilan ang naging record? 30,000. O yun, nandito na sa PNP mismo, panahon ni Bato yun eh. Yun ang din ginagamit sa investigasyon ng 19th Congress. Para patunayan na talagang ang war on drugs hindi nakabuti. Hindi nakabuti kay Duterte yan. Nakasama sa kanila. O sino nagbulgar? Dalawang DDS dati. Di ba sabi ni Bato nung harap sa Senado, 19th Congress? Hindi ako DDS, sabi niya. Ano sabi ni Digong Duterte? Yan, Senador si Bato. DDS yan. Pilit nilalabas yung sarili niya, hindi raw siya DDS. Yung DDS po talaga pumapatay ng tao yan. Inamin ni Bato yan. Sa isang video, sinusunod ko lang ang order. Kung mayroon pa siyang video, sabi niya, sunogin niyo sila. Pinasusunod pa. Kaya ngayon, nang magkaroon siya ng warrant, di yan nagtago siya. Kaya, at large siya. Kaya ba, para siyang hindi lalaki, dati PNP chief eh. Kaya lang naman naging PNP ang chief yan. Siyempre si Digonyo nakaupo eh. Kaya lahat naman ang naging PNP yan, taga Davao eh. Para pag magretiro sila, maganda kanilang pagre-retiro. Kanya lang, ayan, meron silang asunto sa ICC. Yung isa, dating PNP ng taga Davao, patay na. Hindi nakasali yun. Pero yung mga buhay pa, siyari sila. Kaya nga sabi ni Pulong, sana totoo na lang sinasabi ni Pulong, bukod kay Senator Bongo at dalawang police official pa. Kaya sigurado yung mga PNP dati yun. Baka isa na po yung isa yung pumalit kay Bato, yung taga Angeles, Pampanga. Sabagay, sabi niya, kung meron, harapin ko yan. Kaya nakakatakot yung forecast niya hindi ba medyo kulong eh. Si 51 billion. Sa lahat ng congressman, sa kanyang panahon ni Duterte, tatay niya, siya ang pinakamalaki nakuha, 51 billion. Saan niya kaya dinala yung 51 billion? Kaya yung dating nasa ICI dati, si Mayor Magalo, kasi masyadong kilalang maka-Duterte yan eh. Nag-resign siya nung nagpunta sila ng Davao, inspectionin yung mga proyekto. Diba? Nag-resign siya, si Magalo, Mayor ng Baguio. Hindi ko malaman kung talagang gusto niya ipagtanggol yung katotohanan, ipagtanggol niya ang mga pamilyang Duterte. Dapat pagkaganyan, ang taong bayan ang ipagtanggol mo kasi ang taong bayan ang nagpapasweldo para yung mga senador din. Dapat yung taong bayan ang ipaglingkuran, hindi eh.
pinaglilingkuran nila, mga pamilya Duterte. Hallelujah, grabe sila. Eh, lalo na si Padilla, sabi niya, salugin niyo man ako. Mangangamoy pa rin ako ng Duterte. Grabe, di ba? Kaya, sa impeachment ni Sara, sigurado wala kang mapapala sa tao na yun. Kay Padilla, inutil eh. Ba't ako nasabing inutil? Eh, senador ng Pilipinas eh. Senate of the Philippines. Yun ang nakalagay ko na sa karato na. Siya naman, Senate. Senador ng Duterte dapat nilagay ko na. Diba? Alam niyo po, ganyan talaga eh. Talagang laban sila sa Diyos. Laban sila kay PBBM. Kaya nga sabi ni Claire, bakit sila pinagbibintangan si Pangulo? Tumutupad lang ang gobyerno sa mga warap-warap na yan. Diba, sabi ni Bato nung araw, nung nag-rally doon eh, nung bago eleksyon, sabi niya, binabanatan niya si Bongbong. Pero nung nagpakita sa Senado na kinusto din ni Alan Cayetano, nagigiusap sa kay Pangulo. Huwag mo kong ibigay. Di ba naman tagang hinutit? Dapat harapin niya. Total may pangako naman sa kay Oldman eh. Sabi niya, sasama ko si Oldman eh. Eh bakit tayo niya samahan? Pagkatapos yung nakinabang ah. Sige po, hanggang dito na lang yung kaibigan kaya si Brother Manny Bautista. Lagi po kayong manalangin dahil mahinit ang panahon. Mahinit pa ang politika sa Pilipinas. God bless us all. Bye.